Isang magandang araw po sa ating lahat. Nawa po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Medyo malungkot po tayo ngayong araw na ito dahil po sa bumagsak ako sa LTO sa pagkuha ko ng driver's license. Ganun pa man, malungkot man o masaya, dapat patuloy lang tayo sa buhay at patuloy pa din tayong mag-aaral ng Korean. Ngayong araw naman po na ito, ang pag-aaralan natin ay ang umyon sa Korean. Hindi na po natin patatagalin, kaya ano po ba itong umyon sa Korean? Ito pong umyon ay ginagamit natin para ipakita ang isang condition, assumption, o isang facts na paulit-ulit na ginagawa kapag nangyari ang isang action o naganap ang kondisyon ng isang bagay. Ibig po palang sabihin, ito ay may tatlong usages. Para mas lalo po nating maintindihan, ipapaliwanag natin bawat usages kasama ang ilang mga halimbawa. Unahin po natin sa usage 1. Ginagamit para ipakita ang isang kondisyon na kinakailangan para maganap ang isang action. Para po pala itong cause and effect. Pwede po natin itong i-translate sa English na if. At pwede naman po natin itong i-translate sa Tagalog na kung. Tingnan po natin ang mga halimbawa para mas lalo nating maunawaan. 진정으로 저를 사랑한다면 증명해 주세요. Kung mahal mo ako talaga, patunayan mo. 지금 안 오면 후회할 거예요. Kung hindi ka babalik ngayon, magsisisi ka. 리모컨을 찾으면 TV를 볼 수 있어요. Kung mahanap mo ang remote control, maaari kang manood ng TV. Pangalawang usage po, ginagamit para ipakita ang assumption na pwede mangyari ang isang bagay kapag nagawa ang isang bagay. Pwede po natin itong i-translate sa English na when. At pwede naman po natin itong i-translate sa Tagalog na kapag. Tignan po natin ang mga halimbawa. 학교를 졸업하면 뭐 할 거예요? Ano ang gagawin mo kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral? 학교에 가면 알려주세요. Sabihin mo sa akin kapag pumunta ka sa paaralan. 부자가 되면 맛있는 것 많이 사주세요. Kapag yumaman ka, bilhan mo ako ng maraming masasarap na pagkain. Pangatlong usage po, ipinapakita ang isang facts na paulit-ulit na ginagawa. Kapag nangyari ang isang action o naganap ang kondisyon ng isang bagay. Pwede po natin itong i-translate sa English na whenever. Sa Tagalog naman po ay parang wala naman siyang exact word, kaya kapag lang din po ang translation natin. Tingnan po natin ang mga halimbawa. 아버지가 운전하면 습관으로 담배를 피워요. Nakasanayan ng manigarilyo ng tatay ko kapag siya ay magmamaneho. 아람이는 백화점에 가면 가방을 구경해요. Kapag pumunta si Aram sa department store, tinitingnan niya ang mga bag. 해산물을 먹으면 배가 아파요. Kapag kumain ako ng seafood, sumasakit ang tiyan ko. Ngayon, paano naman po ito gamitin? Simple lang po. Kapag ang verb ay nagtatapos sa consonant, umyon po ang ating gagamitin. At kapag naman po ang verb ay nagtatapos sa vowel, myon lang po ang gagamitin. Additional info lang po. Sa sentence po ng Korean,
bago po natin malaman na ito ay isang condition o assumption na pwede mangyari, need po munang lumabas ang umyon sa pangungusap. May pagkakataon po na minsan mahaba na ang ating sentence bago pa lumabas ang umyon. Kaya gumagamit po ang mga Koreano ng salitang manyak or manil sa unahan ng kanilang pangungusap, para bigyan agad ng hint ang nakikinig na ang inyong pangungusap ay isang condition o assumption na pwedeng mangyari. Isa pa po, kung maaalala nyo, may translation din po tayo ng kapag sa realte. Iba po ang gamit ng kapag sa realte sa kapag sa umyon. Para lang din po yung when sa English na may iba't ibang gamit base sa context ng pangungusap. Mayroong when na nagtatanong ng kung kailan, mayroong when na nagpapakita ng time ng pangyayari, at mayroon ding when na nagpapakita ng condition para mangyari ang isang bagay. Maraming times parang nag-overlap ang translation ng umyon sa realte. Okay lang po kung minsan ma-misuse natin ang paggamit ng mga grammar na ito. Ang mahalaga po ay malaman ninyo kalaunan kung alin sa dalawa ang mas natural gamitin sa context ng inyong pangungusap. Huwag po kayong masyadong mag-alala, basta patuloy lang po tayo sa ating pag-aaral. Hanggang dito na lang po at magkita ulit tayo sa susunod nating video. God bless po sa ating lahat.